Kasuhan nyo, mga putragis kayo, ako kasuhan nyo. Ako harapin ninyo at haharapin ko kayo. Mga hayop kayo, akala ninyo, kayo na nagnakaw, ha? Kayo na gumawa ng kalokohan, kayo na umapi sa Pilipino, kayo pang may lakas ng loob. Sinira ng Armed Forces. Ginawa nyong bayaran ang Armed Forces. Kaya kami nagagalit eh. Hindi ganyan ang Armed Forces. Hindi pwedeng tatakutin nyo kami, magmamarsyalo kayo, gago. Martial law. Hindi nyo ba mga kababayan naintindihan niyang martial law is a power that we kasuhan nyo, mga putragis kayo, ako kasuhan nyo. Ako harapin ninyo at haharapin ko kayo. Mga hayop kayo, akala ninyo, kayo na nagnakaw, ha? Kayo na gumawa ng kalokohan, kayo na umapi sa Pilipino, kayo pang may lakas ng loob na api ng taong bayan, yung supilin yung taong bayan, gagamitin yung batas laban sa taong bayan, manggago kayo. Hindi pwede yun. Kaya bilang na yung araw ninyo, sa totoo lang, bilang na yung araw ninyo. Hindi na kayo lalakpas na Enero. Ha? Hindi na kayo lalakpas na Enero. Nakakagalit kayo. At kung subukan ninyo na upakan ako, o si Bukay, o kahit sino man ng mga commander ko, Luzon hanggang Mindanao, the order has already been given. Ha? Lalaban ang FGF at makakakita kayo ng isang revolusyon na pagsisisihan ninyo. Ayop kayo? Kala ninyo ganyan-ganyan lang kami. Marami kami. Hindi yung akala nyo pipitsugin kami. 50,000, 100,000, hindi. Milyon kami. Kaya mag-isip-isip kayo. Kuya kayong mga naglalakas-lakasan ng loob, ha? The moment I declare, isang kudyat, yari kayong lahat. Hayop kayo. Itutuwid namin. Maraming susunod sa akin kasi nasa tama kami. Kahit anong pananakot ang gawin nyo, hindi pwede. O, bakit na naman ako nagsisermon? Okay, so yung mga gumagawa ng mga bali-balita tungkol sa akin, kayo, wala kayong mapulot na nakaraan ko, ha? Papersonalin nyo ko, dadaanin nyo sa mga paninira. Sige lang, manira kayo. You have crossed over. Tandaan nyo, mga kasama sa FGF, screenshot, ha? Screenshot lang. Matutunto natin kung sino-sino yung mga yan at yayariin ko sila. Kasama kayo. Pati pamilya nyo, dadamay ko. Hindi na kinakailangan dumami. Kasi pari kayong mga pamilya ng mga walang ya. Nagamit pa kayo ng pera ng taong bayan para lang manira kayo ng kapwa ninyo. Hindi pwede yun. Kaya nga, ubusan tayo. Gusto nyo, ubusan tayo. Mas marami kaming matitira. Kasi matitinong Pilipino, marami. Nakita ko. Mas maraming matinong Pilipino kaysa sa walang yang Pilipino. At tong bansa na to, hindi kinakailangan dumami pa ang mga walang yang Pilipino. Lilipunin namin ang mga walang yang Pilipino. Kaya kayo mga Pilipino na matitino, be sure na meron kayong lakas ng loob na lumabas. Ipaglaban ninyo ang demokrasya ninyo. Hindi yung mga mangingibabaw ang kasamaan, mangingibabaw ang mga manyak, mga durugista, mga magnanakaw, plunderer. Ha? Sila pa ngayon may katwiran? Hayop ka. Okay, so ang dapat lang sa mga ma-advise ko sa mga tao na pumupunta sa kalsada, ayusin ninyo. Ano ba sigaw ninyo? Kaya isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. May sisigaw dyan. No to impeachment, Inday Sara. No to impeachment. O pagkatapos nun, o di wala na impeachment. Paano? Gusto nyo, may ambisyon pa kayong magkaisa? Ang unity, meron pa kayong paniniwala magkakaisa ang Sara Duterte at ang Bongbong Marcos? Ano yan, love team? Ay, anong nasa utak ninyo? Pagkakaisa ninyo, kita nyo, nagbumurahan na nga eh. Nagsasabihan ng mga patayan eh. Anong nasa isip ninyo? Nasaan planeta kayo? Nasaan Pilipinas kayo? Sorry ha. Pero yung mga nag-iisip na pwedeng pang pagkasundin yung dalawa na yan, hindi na. Ang isipin ninyo, paano aabante ang Pilipinas?
Ay, nako. Kaya, hindi pwedeng sabihin ninyo, no to impeachment, tapos nun, wala lang. Hindi. Because yung utak ng mga yan, hindi pwedeng yung pagkatiwalaan. Yan sila nagsimula eh. Sila nagsimula, tandaan nyo, 2 years ago, unit team, taas-taas sila ng kamay, holding hands. Meron pang umaten sa kasal, nagpakito pa ng ano, sweet thumbs pa sila. You know, tapos nun biglang binanata ng ano, pinainan ng 125 million. And then, ang sama pala na intensyon. Mula pa eh. Nasa isipan na nila, tanggalin ang Sara Duterte, patayin ang Sara Duterte. Tirahin ang digong, yun na lang isipin ninyo. Ang digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo, mga Pilipino. Let's move forward. Let's move on. Naging presidente yan eh. Ipalibing yung tatay sa libingan ng bayani. Yan lang si Digong. Anong isusukli mo? Hayop ka. Hayop ka. Hindi makapilipino, hindi ugaling tao yung ginawa-gawa mo. Ipapa-ICC mo yung tao. Gagamitin mo yung init ng ulo ng ibang tao. Gagamitin mo yung, sasakyan mo yung mga ibang tao na iba yung agenda. Komunista, o mga drug lord, sasakyan mo yan para ICC, habulin yan, habulin. Tapos wala kang magagawa. Hayop ka, wala kang kwentang tao. Yun lang isipin mo, yung tatay mo, na ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na nandiyan sa Ilocos, hindi malibing-libing, ilang presidente dumaan, tapos nun palilibing ni Duterte. Wala kang kwentang tao, wala kang utang na loob. At hindi yun ugaling Pilipino. Taragis ka. Hayop yun eh. Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ha? Inday Sara, wag na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng bako, papakayod ko yung nicho mo, ng tatay mo. Hayop kayo. Pakawalang niya kayo. Kayo yung gumawa ng kalokohan. Kayo yung nagsimula nito, ng gulo ng Pilipinas, na dapat ang ginagawa mo, ha, yung pangako mo, BBM, tinupad mo. Yung bigas na 20 pesos, yung 1 milyon na kada taon, pabahay, nasa na? No? Yung maharlikapan, nasa na? Yung PhilHealth, nasa na? Nagbenta ka pa ng ginto. Nasa na? Yung kayamanan ng tatay mo na sinasabing pamamana sa taong bayan na ang daming binudol, ang daming umasa doon. Nasa na? Hayop ka. Tapos yung independent foreign policy na wala tayong kalaban, itutuloy mo kay Duterte. Anong ginawa mo? Naglagay ka ng base militar dito. Ginawa mong magnet ang Pilipinas. Hayop kayo. Sinira mo yung armed forces. Ginawa niyong bayaran ang armed forces. Kaya kami nagagalit eh. Hindi ganyan ang armed forces. Hayop kayo. At kahit saan nyo daanin, hindi pwedeng kayo pa may katwiran. Lahat kayo, presidente, down the line, congressman, senator, mga kabinete, AFP, PNP, kayo pa may katwiran. Hindi, taong bayan ang may katwiran. Tandaan nyo yun. Taong bayan ang may katwiran. Kasi yung pagiging nandyan nyo, yung kapangyarihan ninyo, yung existence ninyo, whatever the level, yung dapat na nandiyan kayo ay dahil sa taong bayan. Never, wala kahit anong isipin mo, rason. Ba't ka magkakaroon ng presidente ng Pilipinas? Dahil may taong bayan na kinakailangan alagaan, arugain at saka i-lead. Anong gagawin mo? Wala eh. Ginawa mong gago eh. Kayo mga congressmen, dapat kayo gumagawa ng batas. O nasaan yung batas ng ano? Nasaan yung batas ng ROTC? Nasaan yung batas ng death penalty? Nasaan yung lahat ng mga batas na kinakailangan? Panay kayo imbestiga. Mga animal kayo, contempt kayo ng contempt. Nasaan galing yung kapangyarihan ninyo? Sa taong bayan. Pinadapaw lang kayo ng kalabaw. Kayo mataas panlipad ninyo. Kaya babawiin namin lahat yan. Kahit magkapatayan tayo,
magkaubusan tayo ng lahi, babawiin namin yang pinahiram lang namin sa inyo na ang mag-aasta kayo, akala ninyo kung sino kayo. Hindi pwedeng tatakutin nyo kami, magmamarsyalo kayo, gago. Marsyalo. Hindi nyo ba mga kababayan naintindihan yung marsyalo is a power that we lent them. Is a power that we allow the president to use when he feels like using it. Hiniram lang yan sa atin. Tayo ang may power. Tapos matatakot kayo mga kababayan. Abay, huwag kayo matakot. Magdeklara yan ng martial law. Makakatikim yan ng martial law ng taong bayan. Subukan mo, BBM, magdeklara ka martial law. Subukan mo. Makakakita kayo ng martial law ng taong bayan. Because yung power namin mas malakas kaysa sa inyo. Hiniram mo lang. Kunyari, ang binigay lang namin sa inyo from A to D. Ha? From A to K. A to K. Kaya yung L hanggang Z nasa amin pa. And you cannot think of anything else. Kasi kami alam namin. Yung kapangyarihan namin. Kung makaasta kayo, kala ninyo kung sino kayo ah. Ano, matatakot kami? Ano, matapang kayo kasi nandyan yung armed forces para sa inyo? Hindi. Mahati yung armed forces kung hindi sila magbuo na kakampi sa taong bayan. Mahati ang armed forces. Yan ang tandaan nyo.